Welcome back sa part 2 ng ating serye tungkol sa fuel injection system kung paano gumagana during intake stroke. On natin ang ignition switch para mag-start ang engine. Sa simula ng 4-stroke cycle, ang piston cylinder 1 ay nasa top dead center o 0 degrees crankshaft rotation. Dito nagsimula ang intake stroke habang bumababa ang piston, unting-unting bumubukas ang intake valve upang makapasok ang hangin papunta sa combustion chamber. Habang umiikot ang crankshaft position sensor nagpadala ng signal sa ECM upang malaman nito ang eksaktong position ng crankshaft. Kasabay nito nagbigay rin ng signal ang camshaft position sensor para matukoy ng ECM kung intake stroke na ang nangyayari sa cylinder 1. Kapag nakumpirma ng ECM na ito ay intake stroke, ipoproseso nito ang data pagpadala ng control signal sa solenoid coil ng injector 1. Kapag nag-energize ang solenoid coil, bubukas ang injector at mag-spray ng fuel. Kapag natapos ng injection cycle, mawala ang signal sa ECM, ma-de-energize ang solenoid coil at titigil ang pag-spray ng fuel bago pa umabot sa 180 degrees crankshaft rotation, bottom dead center, intake stroke. Sa pagpatuloy ng rotation sa cylinder 3, pagdating ng 180 degrees crankshaft rotation, naka-top dead center ang piston, cylinder 3 naman ang papasok sa intake stroke. Sa pagbaba ng piston, bumubukas ang intake valve upang dumaloy ang hangin. Muli ang crankshaft at camshaft position sensor ay magpadala ng signal sa ECM upang matukoy ang posisyon ng crankshaft at camshaft. Kapag na-verify ng ECM na intake stroke na ang cylinder 3, agad ito magpadala ng control signal sa solenoid coil injector 3. Kapag nag-energize ang solenoid coil ng injector, mag-spray ng fuel. Kapag natapos ng injection cycle, mawala ang signal at ma-de-energize ang solenoid coil, itigil ang pag-spray ng fuel bago pa umabot sa 360 degrees crankshaft rotation, bottom dead center, intake stroke. Sa pagpatuloy ng rotation sa cylinder 4, pagkatapos ng 360 degrees crankshaft rotation, mula sa simula ang cylinder 4 na naman ang papasok sa intake stroke habang bumababa ang piston at nagbubukas ang intake valve. Muling tumatanggap ng signal ang ECM mula sa crankshaft at camshaft position sensor. Kapag nakumpirma ng ECM na intake stroke na ang cylinder 4, magpadala ito ng control signal papunta sa solenoid coil ng injector 4. Sa pag-energize ng coil, bubukas ang injector at mag-spray ng fuel. Kapag natapos ng injection cycle, mawala ang signal sa ECM, ma-de-energize ang solenoid coil, titigil ang pag-spray ng fuel bago pa umabot sa 540 degrees crankshaft rotation, bottom dead center, intake stroke. Sa pagpatuloy ng rotation sa cylinder 2, pagdating ng 540 degrees crankshaft rotation cylinder 2, nasa intake stroke. Sa pagbaba ng piston nito, nagbubukas ang intake valve. Muli magbigay ng timing signal ang camshaft at crankshaft position sensor papunta sa ECM. Kapag natukoy ng ECM na intake stroke na ito, agad itong magpalabas ng control signal papunta sa solenoid coil ng injector 2. Kapag nag-energize ang coil, magbubukas ang injector at mag-spray ng fuel. Kapag natapos ang injection cycle, mawala ang signal sa ECM, titigil ang pag-spray ng fuel bago pa umabot sa 720 degrees crankshaft rotation, bottom dead center, intake stroke. Yan ang pag-spray ng fuel injection base sa timing at firing order. Pagkatapos babalik sa injector 1 at paulit-ulit lang ito habang naka-intake stroke. At dito nagtapos ang ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa panonood.